Welcome to Miss Kali Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang unang kabanata ng ating story. Isang gabi na naginip ako. Ikinasal daw ako sa isang magandang dalaga. Maputi at napakabata pa. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya. Nakatayo kami sa harap ng altar sa loob ng simbahan. May hawak akong singsing. Basta alam ko masaya siya habang isinusuot ko yon sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Pedrancio. Pedring ang palayaw ko. 52 years old at isa akong empleyado ng gobyerno. Hindi ko na idedetalye ang trabaho ko dahil gusto kong manatiling confidential. Sana ay maintindihan niyo. May kalakihan naman ang kinikita ko. Wala akong asawa. Tumanda akong binata. Tanging pamangkin ko lang na lalaki ang aking kasama sa buhay. Siya si Ian. Ibinilin siya sa akin ng kapatid kong babae bago pumanaw. Nasa 21 pa lang siya at nag-aaral sa kolehiyo. Ako ang nagpapaaral sa kanya dahil ako na rin mismo ang tumayong magulang niya. Pero pasaway talaga, parating bagsak ang grado niya. Lagi pang napapaaway sa eskwela. May pagkakataon din na nahuli ko siyang nagdadala ng babae sa bahay. Sa kwarto niya. Ang pinakamatindi at ikinagalit ko lang talaga ay yung nahuli ko siyang gumagamit. Sinaway ko siya at pinagalitan ng husto. Okay lang sa akin na basagulero siya at babaero, pero wag na wag lang siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Oo, minsan masasabi kong naging konsentidor akong tiyuhin kasi mahal na mahal ko siya. Para ko na rin kasi siyang tunay na anak dahil ako ang nagpalaki sa kanya. Pero may nangyari talaga na hindi namin inaasahan. Isang gabi, nasa sala ako noon. Nakahiga sa sofa habang nanunood ng TV. Umuwi siya galing eskwela. May kasama siyang babae. Maganda, maputi, sexy. Mahaba ang buhok at chinita. Batang-bata pa. Nakita ko ang lungkot ng mukha nila. Biniro ko siya. Sabi ko "Oh, bago mo na namang girlfriend." Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya pati yung girlfriend niya. Inakala kong pagod lang sila. Bumangon ako at naghanda ng makakain. Tsaka sinabi kong umupo na sila at nang makakain na. Naupo sila pero halatang walang gana. Doon ko naisip na may problema nga sila. Tinanong ko kung anong problema kasi ang lulungkot ng pagmumukha nila. Sabi ng pamangkin ko, buntis daw yung babae. Si Ina, mga 2 buwan na. Tang-ina, bakit hindi ko nagkontrol muna? Ang babata niyo pa, sabi ko. Umiyak yung babae, naghagulgol ng husto. O iha, alam na ba to ng magulang mo? Ilang taon ka na ba? Tanong ko sa magandang dalaga. Hindi sumagot si Ina. Nakayuko lang at patuloy sa pag-iyak. Sabi ng pamangkin ko, 19 anyos na raw siya. Alam na raw ng pamilya niya at pinalayas daw siya nung malaman nilang nagdadalang tao to. Napamura ako sa gulat. Anak nila, pinalayas nila? Ganun na ba talaga ang mamagulang ngayon? Alam ko hindi lahat pero ang ganda-ganda ng anak nila. Nabuntis lang ipinalayas na agad. Napabuntong hininga ko. Kumunot noo at nag-isip ako ng malalim habang nakatingin sa kanilang dalawa. Pwede siyang tumira dito. Total dalawa lang naman tayo dito. Doon kayo sa kwarto mo. At pagkasabi ko noon kahit naluluha pa ay ngumiti na si Ina at nagpasalamat. Hindi ko pwedeng pabayaan ang pamangkin ko. Sa isip-isip ko. Lumipas ang mga buwan, naging okay naman ang pamamalagi ni Ina sa bahay. Masipag na dalaga at siya ang nag-aasikaso sa bahay. Naglilinis at naglalaba ng mga damit namin ni Ian.
Habang nasa trabaho ako, si Ian naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Oo, hindi ko siya pinahinto. Ayokong masira ang kinabukasan niya. Pero pasaway pa rin talaga. Hanggang sa may dumating na malaking problema. Nasangkot ang pamangkin ko sa ilegal na gawain. Nahuli siya sa bahay ng kaibigan niya. Malaki ang nakumpiskang ebidensya. Nakulong siya habang nililitis ang kaso niya. Lumipas ang mga buwan, nanganak na si Ina. Ayun at lalaki nga. Natuwa ako kasi kamukha ng pamangkin ko. Palagi kong kinakarga, nilalaro at nalilibang naman ako ng gusto sa baby. At sa bandang huli, ako na ang umako ng lahat ng pangangailangan nilang mag-ina. Hindi nagtagal, dumating na rin sa wakas ang desisyon ng korte at hindi maganda ang resulta. Nahatulan si Ian makulong ng 30 taon. Umuwi kami ni Ina sa bahay ng malungkot at walang sigla. Nakapagdesisyon na ang korte at wala na kaming magagawa. Halos gabi-gabing umiiyak si Ina. Naawa ko sa kanya. 2 buwan pa lang kasi ang bata. Ngunit lumipas ang mga buwan, bumalik na sa normal ang lahat. Natanggap na rin namin ang lahat. Wala na kaming magagawa, kundi dalawin sa kulungan at maghintay sa paglaya ng aking pamangkin. Pero may pangyayari na nagpabago sa buhay namin ni Ina. Nakita ko siya isang beses, 11:00 ng gabi. Lumabas siya ng bahay. Kaduda-duda ang kilos niya kaya sinundan ko siya. Lumabas siya ng gate at pumunta sa kanto. Nakita ko may matandang naghihintay sa kanya. Nang makita kong inakbayan siya, lumabas na ako at sinita ko sila. Nagulat sila pareho at agad namang kumaripas ng takbo ang matanda. Habang nasa bahay, nagalit ako kay Ina. Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Sorry po, Tito. Hindi ko lang po kasi alam yung gagawin ko eh. Ayoko naman pong iasa sa inyo ang lahat. Kaya naisipan kong natigilan siya habang umiiyak. Huwag mo sabihing binibenta mo ang katawan mo sa matandang yun, Ina. Hindi siya sumagot at nakayuko lang habang umiiyak. Matagal mo na bang ginagawa to, ha? Tanong ko ulit. Hindi po, Tito. Unang beses ko pa sana kanina. Mangiyak-ngiyak na sagot niya. Kumalma naman ako kaagad. Huwag mong gagawin ulit yon, Ina. Andito ako, Iha. Akong bahala sa inyo ng apo ko. Hindi ko kayo pababayaan. Mahal ko kayo pareho katulad ng pamangkin ko. Dahil sa sinabi kong yun, humingi ng kapatawaran si Ina at nagpasalamat. Simula nung gabing yun, nagbago si Ina. Naging mas maagap na siya sa akin. Naging maalaga at maaasikasuhin din. Para kong padre di pamilya na pinagsisilbihan niya kahit sa pagkain. Noong una medyo naaasiwa ako, pero hindi nagtagal okay na rin. Bali wala na rin sa akin. Hindi ko na nilagyan ng mali siya. Hindi naman kasi siya iba. Tsaka inako ko na rin sila. Isang gabi, dumating ako sa bahay. Nakita ko si Ina. Tulog sila pareho ng bata. Nakahiga sa sala, nakashort ng maiksi at nakaangat ang suot nitong t-shirt. Dahilan para lumitaw ang nakakaakit at sariwang tanawin mula sa dalaga. Hindi ko yon pinansin. Agad akong pumasok ng banyo at naligo para mawala sa isip ko ang nasilayan ko. Pero aminado ko, nadala ako ng gusto sa aking nakita. Pagkatapos naming maghapunan, pumasok na ako sa kwarto at nagpahinga. Mga alauna ng madaling araw, nagising ako. May narinig akong konting ingay. Mga pigil na boses na hindi ko maintindihan. Lumabas ako ng kwarto. Narinig kong nagmumula yon sa banyo. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ito nakalak dahil siguro akala niya tulog na rin ako sa oras na yon. Dumungaw ako ng palihim sa pintuan at nabigla ako sa aking nasilayan. Si Ina ay nakaupo sa inodoro.
Nakapatong ang isang binti at nakalihis ang manipis na underwear pagilid. Humaplo si Ina sa kanyang leeg paibaba at pababa pa. Halos himatayin ako nang masaksihan ko kung paano tugunan ng dalaga ang kanyang pangangailangan. Magkahalong awa at gigil ang aking naramdaman. Naaawa ako dahil simula nang makulong si Ian ay hindi na muling nakatikim magdalaga sa kama. Pero sa kabila nun ay sobrang pagkatakam sa kanya ang nabuo at bumalot naman sa aking pagkatao ng oras na yun. Parang bigla akong natupok ng apoy sa aking kinatatayuan. Nakakagigil ang gusto na pagmasdan si Ina sa ganong sitwasyon. Pinigilan ko ang sarili ko at bumalik na sa kwarto. Ayokong masira ang tiwala sa akin ng pamangkin kong nasa kulungan. Kaya pinilit ko nalang matulog at kinalimutan ang aking mga nasaksihan. Kinabukasan, parang wala lang nangyari. Nakangiti lang siya habang kumakain kami. Hindi ko na sinabi ang natuklasan ko kagabi. Baka mahiya lang kami pareho sa isa't isa. Pumasok ako sa trabaho ng masigla at umuwi akong pagod at nanghihina. Pag-uwi ko, ganun pa rin. Nadatnan ko si Ina sa sala, tulog at kasama ang bata. Mixing shorts, nakalitaw ang masaganang harapan. Naligo na ulit ako pero sa pagkakataong to, hindi ko na napigilang isipin ang katawan ni Ina. Napakaganda pa naman ni Ina at napakabata pa. Ang kinis at ang puti ng hita niya. Mga bandang 12:30 ng hating gabi, nagising na naman ako sa ingay ng mahinang boses niya. Pinigilan ko ang sarili ko na huwag pumunta roon. Pinilit kong matulog ulit, pero tangina. Talaga namang nananaig ang uhaw sa akin. Bumangon ako at dahan-dahang lumabas. Dumungaw ako sa banyo. Nakita ko si Ina. Wala nang suot at nakabukas ang mga hita. Nakapikit ang mga mata habang naglalaro ng sariling apoy para sa isang pangangailangan. Napakaputi at kinis ng legs niya. Kahit anong kasulok-sulukan ay walang itim. Para akong mababaliw sa dalagang to. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong napahaplos sa loob ng shorts ko. Tinablan ako ng gusto sa kagandahan niya. Sa sobrang sabik ko, nawala ako sa balanse. Napatukod ako sa pinto ng banyo. Pero bago bumukas ang pinto, nakaalis na ako at mabilis na bumalik sa aking silid. Lagot. Nahuli kaya ako ni Ina? Kabado kong tanong sa isipan ko. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating story.